Isa na naman pong magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo na po. Talagang ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon na magbasa. Sa mga naghihintay na po ng ating Bible reading, ang kasunod nito, ngayon po ay pang day 59 na po natin. At ayoko na pong explain sa inyo kung bakit nadidelay po ang ating pagbasa. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat mga kaibigan sa ikalawang Samuel chapter 18. Yan. Kung nandyan na po kayo, tayo po ay magbabasa. Tayo po ay nasa Old Testament mga kaibigan. Pangalawang Samuel chapter 18. Ang title po nito, Napatay si Absalom. Tinipon ni David ang lahat ng kapanig niya at pangkat, naglagay siya ng mga pinuno sa mga pangkat na tig 1,000 at tig 100. Pinagtatlo niya ang buong hukbo. Ang unang pangkat ay pinamunuan ni Joab. Ang pangalawa ay pinamunuan ni Abisai. At ang ikatlo'y ibinigay naman kay Itay na Giteo. Ipinahayag ng hari nalalabas siyang kasama ng hukbo sa pakikibaka. Ngunit tumutol ang mga tao at ang sabi, kung kami po'y malupig at mapilitang tumakas, yaoy walang gasinong halaga sa kaaway kahit pa mapatay ang kalahi namin, ngunit ang katumbas ninyo'y 10,000 kawal, kaya't doon na po kayo sa lungsod. Padalhan na lamang ninyo kami ng tulong. Kung ano ang inaakala ninyo makabubuti, iyon ang aking gagawin, tugon ng hari. Tumayo na lamang siya sa may pintuang pasukan habang dumaraan ang kanyang mga kawal. Ito ang utos niya kina Joab, Abisai at Itay. Alang-alang sa akin, huwag ninyong sasaktan si Absalom. Si Haring David po mga kaibigan ang nagsasalita at anak niya po si Absalom. Narinig ng buong hukbo ang utos na ibinigay ng hari sa lahat ng pinuno. Hinarap ng hukbo ni David ang mga Israelita at naglaban sila sa kagubatan ng Ephraim. Nalupig nila ang mga iyon at 20,000 na kawal ang napatay ng araw na iyon. Ang labanang ito'y lumaganap at umabot hanggang sa mga kabukiran. Ng araw na iyon, marami pa ang namatay sa kagubatan kaysa namatay sa tabak. Natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mula at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng insena. Nasabit ang ulo nito sa mga sanga, siya'y napabitin at naiwan ng mula. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng insena. Pagkarinig nito'y sinabi ni Joab sa lalaki, diyatat nakita mong nakabitin? Bakit hindi mo pa siya tinapos doon? Sana'y nakatanggap ka sa akin ng 10 pirasong pilak at isa pang sinturon. Sumagot ang lalaki, kahit na po hustuhin pa ninyong 1,000 pirasong pilak, hindi ko masasaktan ang anak ng hari. Narinig po naming lahat ang iniutos sa inyo at kina Abisai at Itay na huwag sasaktan si Absalom. Kung siya'y pinagbuhatan ko ng kamay at namatay, malalaman po yun ng hari at hindi kayo ang mananagot sa nangyari. Hindi na kita pag-aksayahan ng panahon, sabi ni Joab. Pumili siya ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. 10 tauhan ni Joab ang pumaligid kay Absalom at inutas ito. Hinipa ni Joab ang trumpeta at ang buong hukbong tumutugis sa mga Israelita ay umurong na at nagbalik. Kinuha nila ang bangkay ni Absalom, inihulog sa isang malaking hukay sa kagubatan at tinabunan ng malaking bato. Tumakas naman at umuwi na ang lahat ng Israelita. Noong nabubuhay pa si Absalom, nagpatayo siya ng isang bantayog sa lambak ng hari. Ginawa niya ito bilang
alaala sapagkat wala siyang anak na lalaking magdadala ng kanyang pangalan. Isinunod niya sa kanyang pangalan ang bantayog na iyon at hanggang ngayon nakikilala sa taguring bantayog na Absalom. Ibinalita kay David ang pagkamatay ni Absalom. Sinabi ni Ahimaas na anak ni Sadok, kailangan ibalita ko agad sa hari na siya na iligtas na ni Yahweh sa kanyang mga kaaway. Ngunit sinabi ni Joab, huwag mong gagawin yan. Sa araw na ito, ibang araw ka sapagkat patay na ang anak ng hari. At inutusan niya ang isang aliping kusita para ibalita kay David ang nangyari. Nagbigay galang muna ito kay Joab bago patakbong umalis. Nagsumamo kay Joab si Ahimaas, ano man po ang nangyari, pahintulutan ninyong sundan ko ang kusita. Bakit, anak ko? Tanong ni Joab. Wala kang mapapala sa pagbabalita mo. Kahit po anong mangyari, basta't pahintulutan ninyo ako, wika niya. Kung gayon, lumakad ka, wika ni Joab. Si Ahimaas ay tumakbo at tinahak na ang lambak ng Jordan at naunahan pa niya ang kusitang iyon. Nakaupo nun si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa batayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, kung nag-iisa pihong may dalang mabuting balita. Samantala, ang taliba ay may nakitang isa pang lalaking tumatakbong papalapit din. Kaya tinawag niya ang bantay pinto at sinabi, tignan mo, may isa pang tumatakbo sa hulihan. Sinabi ng hari, pihong mabuti ang balita ang dala niya. Sa anyo ng pagtakbo, wika ng taliba, ang naunang iyon ay si Ahimaas na anak ni Sadok. Aba, mabuting bata iyan, wika ng hari. Siya ang magtatamo ng gantimpala dahil sa balitang dala niya. Naunang dumating si Ahimaas, yumukod siya sa harapan ng hari at ang wika, mabuti po ang lahat, dakila si Yahweh ang Diyos na nagpasuko sa mga taong naghihimagsik laban sa inyo, kamahalan. Kumusta si Absalom? Tanong ng hari. Kamahalan, sinugo po ako ng inyong lingkod na si Joab, wika ni Ahimaas, at noon pong umalis ako, nagkakagulo sila at di ko po alam ang dahilan. Sinabi sa kanya ng hari, diyan ka muna, tumayo sa isang tabi, at gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, mabuting balita inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ni Yahweh sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo. Kumusta si Absalom? Tanong ng hari. Sana'y sapitan ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad. Manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang wika niya, Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay? Chapter 19. Pinagsabihan ni Joab si Haring David. May nagbalita kay Joab na ang hari na nanangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Tinakpan ng hari ang kanyang mukha at malakas na nangis, Absalom, anak ko, o Absalom, anak. Pumasok si Joab sa silid at sinabi sa hari, sa araw na ito, inilagay ninyo sa kahihiyan ng inyong mga lingkod at naigligtas sa inyong mga anak, mga asawa at aliping asawa, ang namumuhi sa inyo, ang inyong inibig at ang winalang halaga ay ang mga nagmamalasakit sa inyo. Kaming inyong mga pinuno at mga kawal ay hindi na ninyo inintindi. Matamis pa yata sa inyo ang kami ay nasawing lahat basta't buhay lamang si Absalom. Kaya lumakad kayo yun din at harapin ninyo ang inyong mga tauhan at kilanlin ang kanilang kapaglingkod. Kung hindi, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh sa gabiring ito'y wala isamang kawal na mananatili sa inyo kung magkagayon.
Iyan ang pinakamalaking kapahamakan na maaring maranasan ninyo dahil dito tumayo ang hari at naupo sa may pintuan ng lungsod. Nang malaman ito ng mga kawal, sila'y nagsilapit sa kanya. Nagbalik si David sa Jerusalem. Samantala, nagkawatak-watak ang mga Israelita at nag-uwian sa kani-kanila. At ganito ang naging usapan sa buong lupain. Inligtas tayo ni Haring David sa lahat nating kaaway at pinalaya sa mga Filisteo. Ngunit dahil kay Absalom napilitan siyang umalis, kinilala nating hari si Absalom, ngunit siya'y napatay sa labanan. Bakit hindi pa natin pabalikin ang dating hari? At ang usapan ito'y kumalat sa buong Israel at umabot sa pandinig ni David. Kaya't sinugo niya ang mga saserdote Sadok at Abiatar upang sabihin sa mga matatanda sa Juda, bakit wala pa kayong ginagawang hakbang upang magbalik ang hari sa palasyo? Kayo'y mga tunay na laman at dugo ko. Bakit nahuhuli pa kayo sa paghahangad na ako'y mapabalik doon? At ipinasasabi naman niya kay Amasa, ikaw ay tunay kong laman at dugo. Ikaw ngayon ang hinihirang kong pinuno ng hukbo sa halip ni Joab. Tinanggap ng buong galak sa Juda ang balitang ito, kaya't ipinakaon nila si Haring David at lahat ng mga kasama niya. Pumunta na nga si Haring David at mga kasama sa ilog Jordan. Nagtipo naman ang mga taga-Juda sa Gilgal upang salubungin siya at samahan sa pagtawid sa ilog. Isa sa sumalubong kay David ay si Semi, anak ni Gera, excuse po, na taga Bahurim. Ang taong ito ay Benjaminita at nagdudumaling sa mama na sa mga taga-Juda. Kasama niya ang may 1,000 tao na buhat din sa Benjamin. Nagdudumali ring bumaba sa Jordan si Siba, ang alipin ng sambayan ni Saul, kasama ang kanyang 15 anak na lalaki at 20 alipin. Nagsiliban sila sa kabila ng ilog upang tulungan sa pagtatawid ang sambayan at gawin ang anumang iutos niya. Pinatawad ni David si Semi. Nang tatawid na lamang sila sa Jordan, nagpatira pa sa harap ng hari si Semi. Sinabi niya, sana'y limutin na ang inyong kamahalan ang kasamaang ginawa ko sa inyo nang kayo'y umaalis sa Jerusalem. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng ito. Kinikilala ko pong nagkasala ako sa inyo ng labis. Kaya po naman nangunguna ako sa mga laliping tagahilaga upang sumalubong sa inyong kamahalan. Tumutol si Abisai at ang sabi, di ba dapat ipapatay ang mga taong ito sapagkat sinumpa niya ang haring pinili ni Yahweh? Nagsalita ang hari, sino bang humihingi ng payo ninyo, mga anak ni Sarvia? Bakit ninyo ako pinangungunahan? Ako ngayon ang hari ng buong Israel at isinusumpa ko, walang sino mang mamamatay sa Israel ngayon. Pagkatapos, sinabi ng hari kay Semi, nangangako akong hindi ka mamamatay. Ang kagandahang loob ni David kay Mephibosheth. Si Mephibosheth na apo ni Saul ay sumalubong din sa hari. Mula nang umalis ito hanggang sa magbalik na matagumpay, hindi nagsapin sa paa si Mephibosheth, ni nag-ayos ng balbas o nagbihis ng kanyang damit. Nang magkita sila, sinabi ng hari, bakit hindi ka sumama sa akin, Mephibosheth? Mahal na hari, wika niya, alam po ninyo ako'y pilay, kaya ipinahanda ko po sa aking katulong ang sasakyan kung asno upang sumama sa inyo. Ngunit hindi niya ako sinunod, sa halip ay nagpunta siya sa inyo at siniraan ako. Kayo po ay makatarungan, kaya gawin po ninyo sa akin ang nararapat. Ang buong sambahayan ng aking ama, ako at ang lahat sa amin ay maaari ninyong ipapatay. Ngunit sa halip, binigyan pa ninyo ang inyong alipin ng lugar sa inyong hapag. Wala na po ako mairereklamo sa inyong kamahalan. Tumugon ang hari, maliwanag na sa akin ang lahat, Mephibosheth. Ang pasya ko'y maghahati kayo ni Siba
sa kabuhayan ni Saul. Ngunit sinabi ni Fiboset, hayaan na po ninyo sa kanyang lahat, yamang tayo'y matagumpay na nakabalik yan. May isang tagagalaad na bumaba mula sa Rohilim at naghatid din sa hari hanggang Jordan. Ito'y si Barsilai. Siya'y 80 taon na at napakalaki ang naitulong sa hari nung ito'y nasa Mahanaim pa. Siya'y isa sa kinikilalang mayaman doon, kaya siya ang nagpapakain sa hari. Bago tumawid ang hari, ay sinabi nito, mabuti pa'y sumama ka sa amin sa Jerusalem, doon ka na tumira sa palasyo at ako ang bahala sa iyo. Sumagot si Barsilai, ang iyong lingkod ay matandaan at hindi ko na kayang sumama sa Jerusalem. 80 taon na ako at wala nang panlasa sa mga kalayawan. Hindi ko na malasap ang sarap ng pagkain at inumin. Wala nang pang-akit sa akin pati malalambing na awitin. Magiging pasanin lamang ako ng inyong kamahalan. Ihatid ko na lamang kayo hanggang sa makatawid ng Jordan. Hindi na naman ninyo dapat gantimpalaan ako ng ganito. Bayaan na ninyo ako magbalik at doon ko na hihintayin ang mga huling araw ko sa tabi ng puntod ng aking ama at ina. Narito ang lingkod ninyong si Kamaam. Siya ang isama ninyo, ang katulong kong ito at kayo na ang bahala sa kanya. Sumagot ang hari, oo, isasama ko siya at lahat ng gusto mong ikabubuti niya ay gagawin ko. Tungkol naman sa iyo, gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo. Tumawid sa Jordan ang lahat bago tumawid ang hari. Hinagkan muna niya at binasbasan si Barsilai, saka umuwi ito. Nagtalo ang mga taga-Juda at taga-Israel tungkol sa hari. Nagtuloy sa Gilgal ang hari kasama si Kamaam. Kasama rin nila ang lahat na taga-Juda at kalahati ng mga taga-Israel. Pagdating doon, sama-samang lumapit kay David ang mga Israelita. Wika nila, bakit po kami inunahan ng mga kapatid namin taga-Juda sa pagsundo sa inyo at sa inyong mga tauhan at sambahayan mula sa kabila ng Jordan? Sumagot ang mga taga-Juda, ginawa namin iyon sapagkat ang hari ay malapit naming kamag-anak. Bakit iyon isasama ng inyong loob? Hindi naman kami pakain ng hari, hindi rin kami inupahan. Sumagot ang mga taga-Israel, 10 ibayo ang karapatan namin kay Haring David kung siya may kamag-anak ninyo. Napakahamak naman yata ang pagtingin ninyo sa amin. Nakakalimutan yata ninyo na unang kami nakaisip na ibabalik ang hari. Ngunit mas mahahayap ang pangungusap na binitawan ng taga-Juda. Ang paghihiganti ni Siba, chapter 20. Sa mga taga-Israel na pumupunta sa Gilgal, may isang taong walang dangal na ang pangalay Siba. Siya ay anak ni Bikri. Mula sa lipi ni Benjamin, hinipan niya ang trumpet at sumigaw, tayo na mga kapatid, iwan natin ang David na iyan. Ano ang mapapala natin dyan sa anak ni Jesse? Umuwi na tayong lahat sa Israel at iniwan nga si David ng mga taga-Israel at sumama kay Siba, ngunit nanatili ang mga taga-Juda at buhat sa Jordan ay inihatid nila si David hanggang Jerusalem. Pagdating doon, ipinakuha ni David ang 10 aliping asawa na iniwan niya upang mamahala sa palasyo. Ipinadala niya sa isang tahanan at doon pinatira at pinabantayan. Pinadadalhan niya ng lahat ng kailangan, ngunit hindi na niya sila sinipingan, kaya't nanatili silang parang mga balo habang buhay. Tinawag ng hari si Amasa at sinabi, tipunin mo ang mga kalalakihan ng Juda at dalhin mo sila rito sa loob ng 3 araw. Sinikap ni Amasang sundin ang utos ng hari, ngunit hindi niya naiharap dito ang mga kalalakihan ng Juda sa loob ng taning na panahon. Dahil dito, tinawag ni David si Abisai. Sinabi niya, mas malaki ang gagawin ni Siba kaysa ginawa ni Absalom. Isama mo ang aking mga tauhan at sundan mo siya. Baka siya nakatago sa isang nakakutaang lungsod at makatakas pa sa atin. Sumama nga kay Abisai si Joab at ang mga tauhan niya, ang mga Pilisyo at Kerityo, upang tugisin si Siba. Pagsapit nila sa may malaking bato sa Gabaon, sinalubong sila ni Amasa. Suot noon ni Joab ang kanyang kasuotang pandigma at may dala siyang espada na nakakabit sa kanyang sinturon. Lumapit siya kay Amasa na taglay ng maitim na balak. Sinabi niya,
Kumusta ka, kapatid ko? Sabay hawak sa balbas ni Amasa upang ito'y hagkan. Hindi napapansin ni Amasa ang espadang hawak ni Joab sa kabilang kamay, kaya't nasaksak siya nito nang walang kamalay-malay. Lumuwa sa lupa ang bitukan niya at nautas na siya sa saksak niyaon. Ang magkapatid nina Joab at Abisai ay nagpatuloy ng kanilang pagtugis kay Seba. Isang tauhan ni Joab ang tumayo sa bangkay ni Amasa. Sumigaw ang lahat ng kapanig ni Joab at ni David ay sumunod kay Joab. Nakabulagta sa gitna ng lansangan ang bangkay ni Amasa, naliligo sa sariling dugo, kaya lahat ng makakita rito ay napapahinto. Nang mapuna ito ng isang tauhan ni Joab, hinila niya ang bangkay at inilayo sa daan, saka tinakpan ng damit. Nang maalis ang bangkay sa gitna ng daan, lahat ay sumunod kay Joab upang tugisin si Siba. Pinuntahan ni Siba ang lahat ng lipi ng Israel hanggang sa sumakit siya sa Abel-Bet Maaka. Lahat ng angka ni Bikri ay nagkaisang sumunod sa kanya na pumasok sa lungsod. Nalaman iyon ang mga tauhan ni Joab, kaya't kinubkob nila ang lungsod. Gumawa sila ng mataas na bateriyang lupa at mula rooy sinimulang wasakin ang muog ng lungsod. Ngunit isang matalinong babae ang nangahas tumayo sa isang mataas na lugar sa muog at mula doon ay nanawagan, makinig kayo, sabihin ninyo kay Joab na lumapit at ako'y magkipag-usap sa kanya. Paglapit ni Joab, siya tinanong ng babae, kayo po ba si Joab? Ako nga, tugon niya. Pakinggan ninyo ang aking sasabihin, wika ng babae. Sigit nakikinig ako, wika naman ni Joab. Noon pang una, anang babae, mayroon pong kasabihang magtanong ka sa Abel at lutas na ang iyong suliranin. Sa buong Israel, ang lungsod pong ito ay maituturing na pinakatahimik at tapat. Siya'y tulad ng isang mapag-arugang ina ng Israel. Wawasakin ba ninyo ang lungsod na ito ni Yahweh? Hindi ko gagawin yan, wika ni Joab. Hindi namin hangad na wasakin ang inyong lungsod. Ang hanap namin ay isang lalaking nangahas maghimagsik laban kay Haring David. Ang pangalan niya ay Seba, anak ni Bikri, taga-kaburulan ng Ephraim. Isuko ninyo siya at iiwan namin ang lungsod. Ayan, pasensya na po sa aking mga apo. Sinabi ng babae, kung gayon, ihahagis namin sa inyo ang kanyang ulo mula sa muog. Pumasok siya sa kabayanan at palibhasa'y matalino. Napasang-ayon niya ang buong bayan sa kanyang binabalak. Pinugutan nila si Siba at inihagis ang ulo nito kay Joab. Hinipa naman ito ang trompeta at ang buong hukboy naghiwa-hiwalay at umuwi na ang mga kawal ni Joab. Ang mga kawal ni Joab na may bumalik sa Jerusalem at nagpunta sa hari. Ang mga pinuno ni David. Si Joab ang namumuno sa buong hukbo ng Israel. Si Binaya namang anak ni Joiada ang pinuno ng mga bantay na Kereteo at Pelisyo. Si Adoram naman ang pinamamahala sa lahat ng paggawaing bayan. Si Josaphat, anak ni Ahilud, ang taga-ingat ng mga kasulatan, at si Seba naman ang kalihim ng hari. Sina Sadok at Abiatar ang itinalagang mga saserdote, at si Erah na taga-Jair ang saserdoteng kasama-sama ni David. Ayan po, purihin ang Panginoon mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo na po at ang aking mga apo ay talagang pumupunta po yan dito bago sila matulog at hindi po nila alam na ako po ay nagbabasa ng Bible. Ayan po. Napansin nyo po ba? Grabe po ang pawis ko mga kaibigan. Napansin nyo po ba ang puso ni David? Na kahit pinag-isipan o pinagbalakan ni Absalom na patayin o digmain ang kanyang ama, ngunit si David ay naroon pa rin ang pagmamahal bilang isang ama o bilang isang magulang ni Absalom.
Di po ba mga kaibigan, ano? Talagang kakaiba po yung damdamin ng isang ama. Sabi nga po matitiis na ng anak ang magulang, ngunit ang magulang hindi makakatiis sa anak. So, yan po, yung mga labanan po na yan na ating binabasa ngayon, yan po ay kasama pa rin po yan sa kwento ng mga Israelita na bago pa man po sila nakarating sa lupang pangako ay talagang kaliwat kanan po ang digmaan o labanan na kanilang naranasan. At nakita din po natin na meron din pong hindi mga tapat na sundalo si Haring David. Talagang ang nangyayari noon ay nangyayari pa rin ngayon. So, yun lang mga kaibigan. Nawa po ay manatili po tayong lahat sa pagbabasa ng Biblia upang sa ganon malaman din po natin ang mga nangyari noon at kung ano din ang patakaran ni Yahweh sa mga Israelita nung kapanahonan nila. Ano po? At alam naman po natin sa panahon ito na tayo po ay namumuhay na gamit ang New Testament at kakaiba po ang sitwasyon natin ngayon kung ikumpara po sa lumang tipan. Yan. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po muli ang ating pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta. Salamat po talaga sa mga nakikinig ng salita ng ating Panginoon o nakikisabay sa pagbabasa ko ng salita ng ating Diyos. Wala pong ibang mahalaga sa buhay natin mga kaibigan, kundi ang salita ng Diyos. Ito po ang the best number 1 po na kailangan po natin talagang gawin dahil ito po ang ikalulugod ng dakilang pangalan ng ating Panginoon. So, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Salamat sa Diyos sa kanyang salita na nabasa natin ngayong gabi. Ngayon po ay pang day 59 po natin. At loobin ni Lord sa araw ng bukas makabasa tayo ulit pang day 60 na po natin, pang 2 buwan na. So, purihin po ang ating Diyos sa gabing ito. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang salita na gumagawa ng dakilang bagay, dakilang himala sa ating mga buhay. Wala nang ibang Diyos, wala nang ibang Panginoon, kundi ang ating Diyos Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.